So naglandfall na po o tumama sa lupa ito pong bagyong Enteng dyan po sa probinsya ng Aurora. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kaninang alas 2 ng hapon, ang bagyong Enteng po ay naglandfall o tumama sa lupa dyan po sa probinsya ng Aurora. Ito po ay naglandfall as a tropical storm. Sa kasalukuyan, ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour at may mga pagbugsong umaabot sa halos 140 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pahilaga-hilagang kanluran or north-northwest sa bilis na 20 km per hour. So narito po ang Doppler radar images na nagmula sa Pag-asa. Yan po ay situated dito po sa may area ng Baler. Pinapakita dito yung sentro o gitna ng bagyong Enteng at ang paglandfall nito o pagtama sa lupa dyan po sa hilagang bahagi ng Aurora, dyan po sa may area ng Kasiguran. Pinapakita rin dito yung mga kaulapan at mga pagulan dulot ng bagyong Enteng. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong Enteng ay nandito na sa may area ng Quirino at Isabela area at binabaybay po niyan or babaybayin po niyan itong malaking bahagi ng Northern Luzon. So babaybayin nga ng bagyong Enteng ito pong malaking bahagi ng Northern Luzon ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Yan po ay posibleng tumawid dito po sa mga areas ng Isabela, Cagayan, patungo po dito sa lugar ng Abra at Apayao. Maaaring lumabas yan dito sa may Luzon Strait, dyan po sa may bandang Ilocos Norte. Napakita rin dito na balot pa rin ang kaulapan ng bagyong Enteng at ng habagat or southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon. So again, mas mataas na po yung ating bulto ng malalakas na pagulan dulot ng bagyong Enteng. Asahan po natin ng posibleng 100 to 200 mm na pagulan. Yan po ay heavy at kung minsan intense rains dito po sa area ng Aurora, Quirino, kasama na po dyan ang area ng Cagayan, Isabela, maging dito sa area ng Nueva Vizcaya. Didiretso rin yan dito po sa area ng Benguet, Abra, Apayao at malaking bahagi ng Ilocos region. Samantalang posibleng moderate hanggang minsan heavy rains din ang ating aasahan dito po sa area ng Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan. Kasama na po dyan ito pong kabundukan ng Cordillera maging dito sa Metro Manila. Samantalang mga pagulan dulot ng habagat naman ang ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, kasama na po dyan ang Bicol region, maging dito sa malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na dito po sa area ng Mindoro. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Western Visayas, particularly dito po sa mga isla dyan sa may Panay. So narito naman ang pagtaya para sa pag-ulan ng Weather Manila na gamit ang WRF model. Significantly nabawasan po yung ating mga pag-ulan pero meron pa rin po tayong malalakas na pag-ulan, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na ang western section nito. Pinapakita rin dito yung mga posibleng pagulan dulot ng habagat dito po sa area ng Mimaropa at western section ng Visayas. Ito po ay ngayong gabi hanggang bukas. Kapag nakatungtong na sa tubig, ito pong bagyong Enteng, mostly inflow na po ng habagat or southwest monsoon ang magpapaulan dito po sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Ilocos region, kasama po dyan ang Pangasinan, La Union, maging dito sa area ng Zambales at Bataan. Posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan naman ang ating aasahan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera at titirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila dahil pa rin sa ating habagat or southwest monsoon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Calabarzon, lalong-lalo na dyan sa western section nito, ang area ng Cavite at Batangas, malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na dito po sa area ng Mindoro, kasama na rin po dyan ang Bicol region. Although significantly, mababawasan po yung ating mga pagulan dito sa mas mababang bahagi ng Luzon. Magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa ating bansa mula Tuesday hanggang Wednesday habang unti-unting lumalayo ang bagyong Enteng sa ating bansa. Inalis na po ang tropical cyclone wind signals ng Pag-asa dito po sa may Bicol region, pero nakataas pa rin po yung ating signal number 1 dito po sa hilagang bahagi ng Quezon, kasama na po dyan ang isla ng Pulillo, maging dito sa Metro Manila at ang area ng Rizal. Signal number 1 din po tayo dito po sa Bulacan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama na po dyan ito pong southern portion ng Aurora. Signal number 1 din tayo sa eastern section ng Pangasinan, kasama po dyan ang area ng Benguet, maging dito sa mga kabundukan or dyan po sa may area ng Mountain Province. Signal number 1 din po tayo dito po sa area ng Ifugao, La Union, Ilocos Sur, Abra at ito pong ilang bahagi ng Kalinga. Samantalang nakataas pa rin po ang signal number 2 dito sa hilagang bahagi ng Aurora, Quirino, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Isabela, malaking bahagi ng Cagayan, kasama na rin po dyan ito pong Apayao at Ilocos Norte. Signal number 2 din po tayo dito po sa area ng extreme Northern Luzon dahil dyan po posibleng lumabas ang bagyong Enteng patungo dito sa may Luzon Strait at West Philippine Sea. Again, ito po ay hangin na directly associated sa bagyong Enteng. Pinapalakas pa rin po nito yung ating habagata or southwest monsoon, kaya posible rin po yung mga gusty conditions dito po sa western section ng Luzon.
So narito naman po ang official forecast track ng Pag-asa. Pinapakita nga dito ang pagkilos o posibleng pagkilos ng Bagyong Enteng pahilaga, paitaas dito sa extreme northern Luzon. Maaring mamayang madaling araw, yan po ay nandito na sa may bandang Luzon Strait. Habang nandyan po yan sa katubigan, meron po itong possibility na mas lumakas pa bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Wednesday. So habang kumikilos po, paitaas, ito pong Bagyong Enteng, ito pong general area na ito ay makakaranas pa rin po ng direktang epekto mula sa Bagyong Enteng. Kasama na po dyan ang malagang bahagi ng Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon. Maliban dyan, humihila pa rin po ito ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya kahit nandito na po ang Bagyong Enteng, magdadala pa rin po ito ng mga posibleng pagulan dito po sa western section ng Luzon. So again, nakaka-apekto pa rin po ang Bagyong Enteng at ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Again, mag-ingat po tayo lalong-lalo na po doon sa mga nakatanggap na ng napakaraming ulan dulot ng Bagyong Enteng at ng ating habagat o southwest monsoon. At ugaliin pa rin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar. Mamaya tabayan na po muli ang ating update para dito sa Bagyong Enteng. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.